Hello, Taurus, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga mensahe ni Taurus. We have the Knight of Cups. Ayan. So, this is an offer, no? Merong cup na binibigay sa iyo. So that could be love, that could be apologies, pwedeng ganun. Baka kung single pa kayo, no, baka merong manliligaw sa inyo rito. At kung single pa kayo, baka meron ditong mag-aaya sa iyo for a date, no? Maaring merong nagkaka-interest sa inyo, 'di ba? Ayain kayo na mas lalo ba kayong makilala, kumbaga. And pwede rin na merong magsusorry sa iyo rito. Baka someone that have caused you pain in the past, maaring ngayon magsusorry siya sa iyo. So that is possible. Pwede rin na meron dito mga invitation para sa iyo, no? Baka merong mga invitation dito for celebrations, baka merong mga pa-party, merong mga social gatherings, yung mga ganon. At ngayon baka kayo ay maiimbitahan, no? So, good luck sa iyo. Have fun. Knight of Swords, change is coming, no? Mayroong mga pagbabagong paparating sa buhay ninyo, Taurus. At magmamadali itong mangyari, baka alam mo yon, yung parang you are definitely going to seize the moment habang may pagkakataon, habang nandiyan ang opportunity, you're going to take advantage of it. At you don't want to waste any time, any minute, 'di ba? Ayaw mo nang ganon, kaya gagawin mo ang lahat para ikaw ay para maano mo siya, para makuha mo siya, para ma-accomplish mo siya, para ma-achieve mo siya. So, there's a lot of changes coming your way and magiging determinado kang harapin yan, magiging determinado kang i-embrace yan, kung yan ay mga pagbabago na, kumbaga, parang out of control ninyo, no? So, what else? We have the Four of Swords. Kailangan magpahinga. No? There is a need for you to rest. There is a need for you to sit back, relax, di ba? Bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo para makareplenish ka ng lost energy mo, para magkaroon ka ng time to contemplate, may time ka to relax, may time ka to do some kind of reflection, yung ganon, no? At at the same time, habang kayo ay nagninilay-nilay magmuni-muni, then you can recuperate and recharge, diba? Kaya kailangan ninyo yan, lalo-lalo na meron kayong mga pagbabagong kakaharapin sa ngayon. So, you need to adjust, diba? Kaya it will take some of your energy. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. We have public face, follow your heart, become who you want to be, earn a reputation, it's okay to be yourself. Ayan. So, paalala lang ito sa iyo. It's okay to be yourself. It's okay to show the world the real you, your real color, your real personality. Diba? Sundin mo kung ano makakapagpasaya sa iyo. Okay, yun ang lagi natin dapat iniisip na whatever it is that will make your heart sing, whatever it is that will make your soul happy, then do it. Okay, gawin mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, hindi kung ano ang makakapagpasaya sa ibang tao. Kasi po pwedeng makapagpasaya ka ng ibang tao to your expense. Sa sakripisyo mo yung sarili mong kaligayahan, kasiyahan, para ma-please mo yung iba. Tapos, those people that you are trying to please ay hindi man lang nila na-appreciate yung effort na ginawa mo. So, parang, para ano pa, hindi ba? So, focus on yourself first. Okay? Gawin mo muna kung ano makakapagpasaya sa'yo. Then, you can share the blessings that you have, diba, with other people. So, what else? We have fertility. It's time to think about family life and children. Don't sacrifice family for career.
Ayan, so, ayan. So, baka ang iba sa inyo dito, no, remains to be single. Baka ganon. Baka nandun na tayo sa age na talagang dapat nagpapamilya na yung gano'n, ano. So, maaaring may gano'n ang ganap ang iba. Kaya, reminder ito para sa inyo. Kasi baka ang iba sa inyo nakalimutan na, no, yung pag-aasawa, nakalimutan na yung pagpapamilya. Kasi nakatutok, no, na ilagay na sa trabaho, sa career, yung 100%, no, ng buhay niya nandoon sa trabaho. So, pwedeng gano'n. So, this could be heads up para sa'yo, you know. So, what else? We have resources. Be grateful for what you have and save something for the future. Use wisely as needed. Okay? So, yun. Huwag kayong makakalimot, no? Beautiful reminder ito. Kasi, minsan ang iba, 'di ba, sa dami ng biyaya na natanggap, sa dami ng blessings na natanggap, nakakalimutan ng magpasalamat sa universe. Nakakalimutan na yung mga blessings na yon ay coming from the divine. Kaya na-overwhelm sila, nakakalimot, no, na magpasalamat. So this is a reminder para sa iyo, no, na huwag kayong makakalimot na magpasalamat sa mga blessings, no, na binibigay sa inyo ng divine. Be grateful for what you have and be grateful already for what is yet to come. Kasi yung gratitude, no, malaking bagay yan sa atin kasi the more na nagpapasalamat ka, the more na na-appreciate mo yung blessings ng universe sa'yo, tignan mo, mas marami pang ibibigay sa'yo. Okay? So, kaya laging magpapasalamat. Hindi lang tayo dapat nagdadasal para humingi, no? Para magpatulong tayo sa universe. But also, kapag nagdadasal tayo ng paghingi, wag rin nating makakalimutan magpasalamat din. Magdasal din tayo in gratitude for everything that we have already in our lives. So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Have a light. Namaste.